Tuwing umaga po, lagi ganitong motor natin. Kahit malinis, nilinis ko na sa hapon o sa gabi. Pagtingin ko ng umaga, ito ang dumi. Oh no! Hindi natin malaman kung bakit. Ayun, salarin. Ang ganda ng pwesto, ha. Kaya pala tuwing umaga, ang dumi-dumi ng seat cover. Puro bakat ng paa. Jesus, may gagawin tayo sa pusang to. Saglit lang, ha. Good morning po sa inyong lahat. Ito, ipaprank natin yung pusa. Wala tayong magawa eh. Tapos samahan nyo ako, papa-change oil tayo. Welcome po. Welcome sa ating maliit na channel. Dito tayo dadaan sa likod. Dahan-dahan para natin tayo marinig. At dito ka pa kumain sa... Sino naglagay ng pagkain dito? Loko po sa to, ah. 3, 2, 1, go. Matatapos nga lang po natin na ipa-tune up kahapon tong si RFI. Ngayon, testingin natin. Start natin kung one click na uli siya. Then, papa-change oil na ako. Kasi nabanggit nga po nung isang mekaniko kahapon sa Rusi na medyo maitim na yung langis na nakita niya sa loob ng pagpapa-tune up. Doon sa pagpapa-tune up nga po, nung binuksan nila yung makina, medyo maitim nga daw po yung langis, kaya dapat daw dalasan ko ang pagpapa-change oil kasi nga po lagi regular ang biyahe natin na 100 kilometers a day and 3 to 4 times a week. Kaya ito, susundin natin yung advice ng mekaniko na regular na change oil, kaya papa-change oil tayo maya. Start na. Let's go. Ang mataas ang minor niya sa umpisa pero mababa siya. Bali, ayan, magiging 1.7 na ang kanyang RPM. Kasi marami nga po nagsasabi na mataas yun. Kasi ang parang kadalasang RPM lang 1.5 RPM below. Pero yun po talaga ang ano niya setting niya mula nung kinuha natin to last year. Sabi ko nga po baka pwedeng bawasan yung RPM, yung minor. Ang advice parang sa computer ata naka-set na sila talaga ng ganun. Kaya hindi na natin masyadong binusisi. Baka magka-problema nga po, hindi katulad ng sa mga carb. Iba po ata talaga pag FI ang setup. Pero kung may ano po kayo, info, sige po, i-comment lang po. At tayo naman willing makinig sa mga bihasa talaga na mga mekaniko natin. Sa akin nga po, ang importante, ito, maayos ang condition, nagagamit ng tama, at hindi na natin masyadong
bubusisiin masyado kung mataas na ang minor niya. Pero ito talaga sample yung stock niya yan, nasa 1.7 nga po talaga. Sa ngayon po, ang talagang importante sa akin yung hindi siya namamatay. Ito, 1 click lang ito. Or mga 1 minute na natin na ini-start, hindi na siya namamatay. Yun ang pinaka-importante po sa akin. Huwag mamatayan ng makina. Okay, para hindi naman kayo naiinip, kwentuhan muna tayo. Kasi ito pong nakakarang mga linggo, o siguro may 3 buwan na, naging mainit dito sa YouTube yung usapan ng mga motovlogger. Meron po kasi nag-viral na isang videos, hindi ko na po i-mention para hindi na po tayo humaba. Ano po tungkol dun sa pupu content, po. Ito po, magbibigay lang tayo ng opinion, comment natin. Ito po, wala po tayong papanigan. Ang pananaw ko po rito, sa obserbasyon ko, nang panoorin ko po, parang nagkaroon lang ng misunderstanding. Kasi magkakapatid po yan pare-pareho mga motovlogger yung mga nagkaroon ng di pagkakaunawaan dun sa nakapost nga po na video. Napansin ko nga po, dun sa parang 3 episode po yung pupu content na yun Parang walang naging closure, parang natapos nang hindi sila magkakasundo. Siyempre sa atin po, gusto natin magkakasundo kasi pare-pareho po ng ng linya Kaya hindi naman maganda yung may alitan sila o hindi pagkakaintindihan. Sana naman po maayos po. Kaya ito po sa aking sariling pananaw, siguro po, ang pinaka maganda rito, maging lang po tayo. Be responsible na lang po sa mga ina-upload natin, sa mga pinopost natin. Ito po, nagiging maingat tayo dito kasi ako po, medyo talagang takot ako ma-violate yung guidelines ni YouTube. Kaya tayo, ingat na ingat tayo sa mga binabanggit natin, yung mga words na hindi proper na mapakinggan ng mga viewers. Ayun po, nag-iingat po tayo dahil hanggat maaari po maging wholesome sana. Pero syempre alam naman natin na liberated na ngayon ang mga tao Medyo may mga wild na mag-isip. Kaya kakambal na nun na talagang pinapakita sa paggawa nila ng video para mag-viral, siguro maraming views, sa pagpapasaya sa mga viewers. Minsan talagang lumalagpas na tayo sa ating limitation. Kagaya nga po ng nabanggit ko noon pa na tayo pong mga nagbablog, may responsibility po tayo sa kapwa natin. Kasi tayo po very powerful sa pamamagitan ng gantong linya po na naipapakita natin yung ating sarili, kung sino tayo sa pagbablog. So ngayon, magiging tayo, makaka-impluwensya tayo ng mga manonood, lalo na ng mga kabataan. Example nga po yung mga anak ko, kasi palibhasa panahon natin ngayon, madali na maka-avail ng cellphone. Yung mga anak ko may kanya-kanya ng cellphone, siguro isang 5 years old, isang 10 years old. Abay, natutuwa naman po ako sa pinapanood nila kasi talagang English, natututo silang mag-English dahil mga parang foreigner po yung mga pinapanood. Abay, bandang huli na nagkaroon ako ng pagkakataon na mapakinggan yung mga pinapanood abay, puro FYI ng FYI. Nako po, pinagsasamsam ko yung cellphone ng mga anak ko. Hindi pwede yung ganyan. Hindi maganda yung sinasabi ng pinapanood nyo. Nagmumura yan, sabi kong gano'n. Kaya ayun, kailangan talaga natin bantayan din yung ating mga anak para makita natin kung ano ba yung napapanood nila, kasi maka-impluwensya sa kanila gayahin. Kaya tayo dapat maging maingat po talaga sa pag-upload. Kaya yun po, yun lang may advice ko. Ito po para sa ating lahat in general na po, na sana maging mapanuri po tayo sa ating mga ina-upload. Isipin po natin yung welfare ng ating mga viewers na baka maka-impluwensya tayo. Okay lang po maka-impluwensya kung maganda naman po yung gagayahin sa atin, yung
iseset natin. Example, ang dami po talagang pwedeng i-upload na vlog na talagang magkakaroon ng kapakinabangan sa mga viewers. Kaya ayun po, tayong mga nagmo-motovlog po o nagba-vlog dito sa YouTube, malaki rin po responsibility natin kasi tayo yung pinaka parang nagdi-dictate ng future ng vlogging. Kung mga kabataan na nakakapanood sa atin na makita na kahit mali yung ginagawa natin, ibinablog natin na ginagawa pang katuwaan, ay ano po, yun ang iisipin ng mga next generation na vloggers po, ay okay pala yan. Yun ang medyo in demand na vlogging, kaya yun na lang ang gawin natin at marami pang views. Sana po, yun lang opinion ko lang po na sana maging lang talaga tayo, responsible tayo sa paggawa ng vlogs. Okay, hanggang doon na lang po yung aking opinion. Huwag niyo naman po sanang mamasamain. Yun naman po ay pananaw ko lang. So kung mapansin niyo pong mali mga may nasabi ako mali, welcome po, i-correct niyo po ako sa ating comment section. Okay, bibili muna tayo ng engine oil dito sa Motor World. Ang ginagamit ko po ay Top 1 engine oil. Ngayon po, kung meron po kayong magandang oil na nagamit para sa RFI, paki-comment niyo po kung ano bang oil ang gamit niyo para may compare po natin, masubukan. Ito po ang hiyang na langis para sa RFI ko. Okay po ito, itong Top 1 na engine oil. Ito po ang sukat niya. Ito yung 10W/40 synthetic. 1 liter na po ito. Ang bili ko po ay 270. Dati po 250. Nagtaas na sila ng 20. Ito po, ito ginagamit po natin. Tayo makaalis at bumuhos ang ulan. Ito, nagpapatila muna tayo. Dito tayo sa palengke ng Santa Cruz po.
Ang kagandahan po ng regular na nagpapa-change oil, ayun nga po, mapupunan natin, lumalakas ang patak niya sa arangkada. Then yung takbo niya, pino, relax na relax po ang kanyang makina. Then yung vibration, medyo kung mayroon mang malakas na vibration, minsan na pag papa-change oil, nababawasan. Pero syempre motor to, talagang may vibration, may pattern yun. Pero pinaka-importante yung natakbo at relax ang hindi tayo masyadong tagda. Kaya yun mga ka-riders, minsan sa pagpapaganda natin ng motor, sa pag-upgrade, minsan nalilimutan natin yung maintenance. Lagi natin pa-priority itong maintenance kasi ito yung pinakabuhay ng motor natin para hindi tayo mahabada pag inabot tayo sa kalsada. Naman po yung nagustuhan ko talaga kay RFI, tahimik. Ito, natural na naman na yung tulog ng tampucho, kaya tayo, hindi tayo nagpapalit ng tampucho. Kontento na po tayo dito sa tunog niya. Kaya ito, tahimik, komportable gamitin. Kaya sa lahat ng may re-recommend po talaga tong RFI kasi isang taon na higit na sa akin, ganito pa rin po siya, walang pagbabago. Kaya sulit na sulit po ito sa ating mga gustong bumili ng motorsiklo. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito na lamang po ulit. Like, comment, and subscribe lang po sa ating maliit na channel. Salamat po.